Magkaibigang palaka at gagamba? Coyote at badger na magkakampi? At isda na nakikipagtulungan sa hipon? Ilan lang yan sa mga hayop na tampok for today's episode. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang weird animal relationship na ngayon mo lang mapapanood. Ang tawag dito ay symbiotic relationship. Ito ang malalim na ugnayan o di kaya ay kasunduan ng dalawang animal species at kung paano sila makikinabang sa isa't isa. Sa mundo kung saan ang batas ay eat or be eaten, natutunan ng marami na para mabuhay, kailangan nilang makipagtulungan sa ibang lahi ng hayop. Kung hindi mo pa rin nakuha ang ibig sabihin ng symbiotic relationship, panuurin mo ang mga hayop na ibibida ko sa video. Ito ay upang malaman mo na hindi lang ang mga tao ang nakakaintindi ng salitang partnership. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe kung mahilig ka sa mga animal topics and content gaya nito. Ako nga pala si Nomer at tara, umpisahan na natin. Una sa ating listahan ng weird animal friendship ay nabuo sa pagitan ng isang higanting tarantula at maliit na palaka. Ang mga tarantula ay madalas na humuhuli at kumakain ng maliliit na palaka, pero hindi laging ganito ang kaso. Ang mga dotted humming frogs ay natutong mamuhay kasama ng tarantula sa iisang butas. Nakakaaliw ang kaso na to dahil hindi natatakot ang palaka sa tarantula at hindi naman sinasakta ng tarantula ang palaka. Ito ay dahil sa mutual relationship at parehas silang nakikinabang sa ganitong pagkakaibigan. Ang trabaho ng palaka ay ubusin at kainin ang mga langgam na mapapadpad sa lungga ng tarantula. Ang mga langgam kasi ang number one enemy ng tarantula dahil kinakain nito ang kanilang itlog. Bilang ganti, ang tarantula ang nagtataboy sa mga predators na may balak kumain sa palaka gaya ng ahas at iba pang tarantula. Amazing, di ba? Ang susunod ay ang goby at pistol shrimp. Gaya ng tarantula at palaka, natuto rin silang mamuhay magkasama sa iisang bahay. Ang mga pistol shrimp kasi ay veterano sa paggawa ng malalim na butas. Ang problema, malabo ang magkabilang mata ng hipon kaya't hindi na nila nakikita ang paligid sa mga nakaambang panganib. Dito ngayon papasok ang mga gobies. Malinaw ang mata ng mga to at palaging alerto. Ang mga pistol shrimp ang nakatoka sa paghuhukay samantala ang mga gobies ang on the lookout kung may panganib. Kung minsan tinatapik ng goby ang bigote ng hipon para ipaalam sa kanya na kailangan na nilang magtago. Bilang ganti, pinapayagan ng hipon ang mga goby na tumira sa butas na kanyang pinaghirapang hukayin. Kaya naman sino ba ang mag-aakala na ang maliliit at inosenteng hayop gaya ng hipon at isda ay kayang bumuo ng alyansa? Dito sa kapatagan ng Colorado, makikita ang kakaibang teamwork ng dalawang predator. Ito ang coyote at American badger. Pareho silang paboritong kumain ng daga. Yun nga lang, kapag ang daga ay pumasok na sa loob ng butas, game over na para sa coyote. Dito papasok sa storya ang mga badger. Magaling kasi itong pumasok at sumiksik sa loob ng butas sa paghahanap ng makakain. Kaya naman madalas na makikitang magkasama ang mga coyote at badger dahil sa galing na naipapamalas ng kanilang teamwork. Sa tuwing pumapasok ang daga sa butas, trabaho ito ng badger upang hanapin. Kapag ang daga naman ay lumabas ng butas upang tumakas, trabaho ito ng coyote upang habulin. Sa ganitong paraan, nakasisiguro ang dalawang predator na hindi sila magugutom. Kung may mga hayop na nagtutulong-tulong upang makahuli ng pagkain o di kaya ay makaiwas sa kanilang kalaban, maraming hayop ang bumuo ng teamwork upang talunin ang isang nakakainis na kalaban. Ito ang mga kuto at garapata. Halos lahat ng mga wild animals ay may ganitong kalbaryo. Bukod sa sobrang kate, pwede pang ikamatay ng host ang ganitong klase ng parasitiko. Oh no!
Kaya naman dito sa mainit na kapatagan ng South Africa, nakabuo ng alyansa ang mga warthog at mongoose upang talunin ang mga garapata. Sa tuwing oras ng pahinga, lumalapit ang mga warthog sa grupo ng meerkat at hahayaan nila itong pitasin ang kanilang garapata. Maliban sa meerkat, ang mga oxpecker ang pinaka-in-demand sa buong Africa pagdating sa garapata. Maraming higante at mapanganib na hayop ang nakikinabang sa ganitong klase ng pakikipag-ugnayan sa mga ibon. Sa ganitong klase ng relasyon, malaya at libreng nakakakain ang mga oxpecker sa balat ng mga hayop. Bilang kapalit, nalilinis sa anumang parasitiko ang balat ng mga ito. Ganito rin ang estilo ng mga tagak o egret, kaya madalas mo silang makikitang nakasunod sa mga kalabaw at baka. Kinakain kasi ng mga egret ang langaw at kuto na bumibwisit sa mga baka. Kung libreng nakakakain ang mga ibon, libre namang natatanggalan ng garapata ang mga baka. Kaya dahil dyan, matatawag itong mutual relationship dahil pareho silang nakikinabang sa isa't isa. Ang humuli ng parasitiko sa balat ng ibang hayop ay hindi limitado sa mga ibon. Ginagawa din ito ng mga nilalang sa ilalim ng dagat. Let's meet the cleaner shrimp. Mahirap paniwalaan pero maski ang mga isda ay kinakapitan din ng mga kuto. Kaya naman to the rescue ang mga cleaner shrimp sa agarang pangungulekta ng nakakabwisit na kuto. Sa ganitong paraan, nabubusog ang hipon sa pagkain ng kuto at iba pang uri ng parasitiko. Maski ang mga tao ay hindi exempted sa kanilang obsesyon ng kalinisan. Ang isa pa sa sikat na tagalinis ay ang cleaner wrasse. Kahit ang kanilang trabaho ay kumain ng kuto at dead skin cells, respetado ang mga isdang ito sa animal kingdom at para bang exempted silang kainin ang mas malalaking isda. Kaya naman malaya silang labas-masok sa bibig ng pating at iba pang predatory fish na para bang walang banta sa kanilang buhay. In fact, maski ang mga tao ay nakikinabang sa husay ng mga isdang ito sa pagkain ng dead skin cells. Dito sa ilalim ng dagat, marami pa tayong masasaksihang teamwork sa pagitan ng magkaibang species. Isa rito ay ang decorator crab at sea urchin. Ang crab ay isa sa pinakamasarap na pagkain sa mundo at alam rin ito ng maraming hayop sa dagat. Kaya naman madalas silang targetin ng iba't ibang predator. Upang makaiwas sa panganib, ang mga decorator crab ay nagbubuhat ng nakakatakot na sea urchin bilang proteksyon sa may masasamang balak sa kanila. Bilang pagtanaw ng utang na loob, inililipat ng mga decorator crab ang sea urchin sa bagong lokasyon kung saan sagana sa pagkain. Ang isa pang halimbawa ng ganitong relasyon ay makikita sa hermit crab at sea anemone. Wala mang panusok ang mga sea anemone, puno naman ito ng galamay na nababalot ng lason. Gaya ng sa video, makikitang idinikit ng komang ang sea anemone sa kanyang shell. Dahil dyan, walang predator ang magtatangkang lumapit sa kanya. Halos lahat ng nilalang sa dagat ay kilala ang sea anemone dahil sa taglay nitong kamandag. Kaya naman maraming hayop ang nagte-take advantage sa laso nito. Isa na dyan ang pom-pom crab. Sa tuwing may panganib, iwinawasiwas ng crab ang makamandag na sea anemone sa mukha ng mga predator. Dahil dyan, walang isda ang naglalakas loob upang galawin ang mga pom-pom crabs. Sa tuwing iwinawasiwas ng crab ang sea anemone, mabilis itong nakakasagap ng pagkain sa lumulutang sa tubig gaya ng copepods. Maski ang mga cute na clownfish ay nakisali na din sa pakikipag-alyansa sa mga sea anemone. Kakaiba naman ang ugnayan ng dalawang ito dahil sa dami ng isda sa karagatan, tanging clownfish lang ang immune sa lason ng sea anemone. Sa tuwing may panganib, mabilis na nakakapagtago ang mga clownfish sa galamay ng sea anemone. Bilang ganti, nililinis ng mga clownfish ang katawan ng sea anemone sa anumang uri ng parasitiko.
Kaya naman ang tandem ng clownfish at sea anemone ay isa sa pinakamagandang halimbawa ng mutual relationship sa animal kingdom. Kung tutuusin, maski tayong mga tao ay natutong makipagtulungan sa mga hayop bilang parte ng mutual relationship. Sa Africa, may kita ang mga ibong honey-guide birds. Kilala itong nakikipagtulungan sa tao upang makahanap ng honey o yung bahay ng bubuyog. Ang ibon na to ay nagbibigay ng signal sa mga tao sa tuwing nakakakita ito ng beehive. Sa ganitong paraan, nakakatulong ang ibon sa mga tao sa paghahanap ng masarap na honey at ang kapalit, kinakain ng honey-guide bird ang mga pulot na hindi kinuha ng mga tao. Maliban sa honey-guide bird, marami pang hayop sa ating paligid ang bumuo ng alyansa sa mga tao na hindi mo na-realize, isa palang halimbawa ng mutualistic relationship. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Ramram Codelan. Hello rin kina Makoy, Kit, Maiko at Maika. Tatay Edchan Soberano, Nanay Rosel Dayaw, Ray Enzo at Rio Ezekiel. At kina Sheika Braylin at Sheika Jisha. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mutualistic relationship ng hayop at halaman. Panoorin nyo ito at siguradong marami na naman kayong matututunan. Ang halaman ay mahalaga sa mga hayop dahil ito ang kanilang kinakain. Kung minsan, ang halaman ay nagsisilbing tahanan ng mga hayop lalong-lalo na sa tuwing malakas ang bagyo. Pero alam mo ba na hindi lang ang mga hayop ang nakikinabang sa halaman dahil maski ang halaman ay natutong dumepende sa mga hayop? Ang isang halimbawa nito ay ang relasyon ng paniki at ng cactus. Tuwing oras ng gabi, makikita mong namumukadkad ang mga bulaklak ng cactus. Hindi ito namumukadkad tuwing tanghali dahil sobrang init ng paligid kaya siguradong matutuyo ang mga bulaklak. Dahil wala namang bubuyog at paru-paro sa oras ng gabi, umaasa ang mga cactus sa paniki bilang pollinator. Ang bawat bulaklak ay naglalabas ng espesyal na amoy na tanging paniki lang ang nakakasagap. Sa paglapit ng paniki, kanya-kanya sila ng diskarte upang masipsip ang nektar ng bulaklak. Nilalabas nila ang kanilang mahabang dila upang higupin ang nektar. Ang mga paniki na to ay may dila na kasing haba ng kanilang katawan. Paniki ata ang pinagayahan ng mga manananggal. Habang abala ang paniki sa pagsipsip ng bulaklak, unti-unting kumakapit sa kanilang buhok ang malaalikabok na pollen ng bulaklak. Nakikita mo yung parang alikabok? Yan ang pollen ng bulaklak. Kapag lumipat sa kabilang bulaklak ang paniki, maililipat din ito ang mga pollen na nakuha niya sa naunang bulaklak. Dahil sa palitan ng pollen, nagaganap ang cross-pollination. Ang cross-pollination ay importante sa cactus dahil ito ang unang yugto upang maging prutas ang bulaklak. Dito mo makikita ang kahalagahan ng paniki dahil kung wala sila, hindi magiging prutas ang mga bulaklak ng cactus. Isa itong halimbawa ng mutualism dahil kung wala ang mga cactus, maaaring mamatay sa gutom ang mga paniki. Ang isa pang halimbawa ng mutualism ay makikita dito mismo sa ilang gubat ng Pilipinas. Ito ang mga pitcher plant at tumutubo ito sa mamasa-masang gubat. Tinawag itong pitcher plant dahil meron itong katawan na hugis pitchel. Sa loob ng katawan nito ay may tubig na pwedeng lumunod sa anumang insekto na mahuhulog rito. Kapag nahulog at namatay ang insekto sa loob ng pitcher plant, ang nabubulok na insekto ay maglalabas ng kemikal na tinatawag na nitrogen. Mahalaga ang nitrogen para sa mga pitcher plant dahil ito ang sustansya na kailangan ng halaman upang mabuhay. Ang mga pitcher plant ay tinawag na carnivorous plants dahil isa ito sa kakaunting halaman na natutong kumain ng hayop upang mabuhay. Kasama ang pitcher plant sa topic ng mutualism dahil natuto itong makipagtulungan sa ibang hayop. Gaya na lang ng pakikipagtulungan ng pitcher plant sa mga tree shrew. Ang mga pitcher plant ay naglalabas ng matamis na katas upang hikayatin ng tree shrew na lumapit. Dinidilaan ng tree shrew ang balat ng pitcher plant dahil masarap ito para sa kanilang panlasa.
Bilang kapalit sa pagtikim ng shrew sa pitcher plant, nagiiwan ito ng dumi o yung pupo sa loob ng halaman. Ang naiwan dumi ng tree shrew ay ang siyang lulusawin ng pitcher plant upang gawing pagkain. Ang mga pupo kasi ng hayop ay mayaman sa nitrogen na siya naman pangunahing pagkain ng halaman. Sa ganitong relasyon, parehong nabubusog ang shrew at ang pitcher plant. Kailangan nga lang mag-ingat ng maliliit na daga dahil pag nahulog sila sa butas, baka sila ang sunod na kainin ng pitcher plant. Oh no! Namataan naman sa Palawan ang naiibang relasyon ng Hardwick's woolly bat at ng pitcher plant. Nakita kasi ng mga siyentipiko ang pagpasok ng paniki sa loob ng halaman. Ayon sa kanilang pagsusuri, ang pitcher plant ay nagsisilbing tahanan ng mga woolly bat tuwing sila ay nagpapahinga. Siyempre, kailangan may kapalit. Tumatahik ang paniki sa loob ng pitcher plant na siya namang gagawing pagkain ng halaman. Para pala itong hotel kung saan pupo ang pwedeng ipambayad sa kwarto. Kung tutungo naman tayo sa Australia, masasaksihan natin ang relasyon ng ibon at ng halaman ng mistletoe. Malamang ay pamilyar ka sa mistletoe dahil pwede mo raw ikis ang sinuman na nasa ilalim nito. Ang hindi nyo alam, ang mistletoe ay isang uri ng parasitikong halaman. Wala kasi itong ugat sa lupa at kumukuha lang ng sustansya sa anumang puno na makakapitan nito. Yung nakikita mong bungkos ng halaman, yan ang mga mistletoe. Sinisip-sip nila ang sustansya mula sa puno na kanilang makakapitan. Gayunpaman, naging palaisipan sa mga siyentipiko kung paano umaabot sa taas ng puno ang mistletoe. Nagbago ang lahat nang madiskubre nila ang mistletoe bird. Ang ibon na to ay eksperto sa pagkain ng prutas ng mistletoe. Sa tuwing kumakain, nilulunok nila ito ng buong buo. Wala pang isang oras, ilalabas na ito ng ibon. Sobrang madikit ang buto ng mistletoe kaya ipinapahid nila ito sa sanga ng anumang puno. Kapag dumikit na ang buto ng mistletoe, dito ito magsisimulang tumubo. Dahil sa ibon na to, natutulungan niyang maikalat ang buto ng mistletoe hanggang sa ito ay tumubo. Tinawag itong mutual relationship dahil parehong nakikinabang ang halaman at ibon. Nabubusog ang ibon sa pagkain ng buto ng mistletoe at bilang kapalit, ikinakalat ng ibon ang buto ng halaman. Sobrang amazing ng kanilang relasyon, ngunit medyo nakakadiri. Dito naman sa Africa, nabuo ang mabuting relasyon ng langgam at ng puno ng akasya. Ang puno kasi ng akasya ay nagsisilbing tahanan ng milyong-milyong langgam. Bilang kapalit sa pagpapatira ng akasya sa mga langgam, kailangan protektahan ng langgam ang puno. Ang mga puno kasi rito ay nagiging target ng mga gutom na giraffe, lalong-lalo na ng mga elepante. Trabaho ngayon ng mga langgam na labanan ng mga hayop na kumakain sa puno. Naglalabasan ng mga galit na langgam sa tuwing may sumisira sa puno. Isa na naman itong halimbawa ng mutualism dahil parehong naikinabang ang puno ng akasya at langgam sa isa't isa. Nagkakaroon ng bahay ang mga langgam at bilang kapalit, pinoprotektahan ng mga langgam ang puno ng akasya. Ang last sa ating mga bida ay masasaksihan sa gubat ng Amazon. Tuwing buwan ng Desyembre, naglalaglagan ng bunga ng Brazil nut tree. Napakatigas ng bunga nito na kahit pukpukin mo ng bato ay hindi mababasag. Pero ibahin mo ang diskarte ng daga na ito. Sila ang mga aguti. Dito sa gubat, sila lang ang hayop na kayang buksan ng buto ng Brazil nut. Meron silang matibay na ngipin na kayang bumuta sa matigas nitong shell. Kapag busog na ang aguti, inililibing nito ang mga sobrang bunga. Sa tuwing nakakalimutan ng aguti kung saan niya nilibing ang buto, tumutubo ito bilang panibagong puno. Ayon sa pag-aaral ng mga expert, maraming puno rito ang pinaniniwalaang tinanim ng mga aguti. Isa itong halimbawa ng mutualism dahil ang puno ng Brazil nut ay nagbibigay ng libreng pagkain sa aguti at bilang kapalit,
itinatanim nito ang buto upang tumubo bilang panibagong puno. Ang galing talaga ng ating kalikasan dahil nag-evolve sila na nakadepende sa isa't isa. Kapag may nawalang hayop o maski na ang isang halaman, pwede itong ikasira ng buong ecosystem. Kaya dapat ay alagaan natin ang ating kapaligiran, lalong-lalo na't nakita mo kung paano dumepende ang mga hayop sa isa't isa. Ikaw, alin sa mga relasyon na inyong napanood ang pinaka nagustuhan mo? I-comment mo na yan sa baba nang mabasa namin. Para sa last video, aalamin naman natin kung ano nga ba ang kahulugan ng commensalism. Para lang din tong mutualism pero isa lang sa kanila ang nakikinabang. Panuorin nyo ito para mas lalo nyong maunawaan. May mga hayop sa kalikasan na marunong dumiskarte para mabuhay nang hindi gaanong nagsusumikap. Isa sa pinaka-nakamamanghang paraan ay ang tinatawag na commensalism. Ito ang relasyon kung saan nakikinabang ang isang hayop pero walang epekto sa kabilang hayop. Karaniwan, iniisip natin na ang mga ugnayan sa kalikasan ay laging pahikipag-away o pagtutulungan. Pero ang commensalism ay nasa gitna lang, isa ang panalo at ang isa wala lang. Simulan natin ang kwentuhan sa isang uri ng maliliit na talangka. May kita sila sa North Atlantic Ocean at sobrang liit, mga 1 cm lang ang laki. Dahil sa sobrang liit nila at mahina silang lumangoy, mabilis silang nalulunod sa mainit na tubig sa loob lang ng 45 minutes. Kaya kailangan nila ng ibang paraan para makaligtas. Ang solusyon? Mangi-hitchhike. Kumakapit sila sa mga bagay na lumulutang tulad ng kahoy, barko o plastik. Pero ang pinakakapansin-pansing sinasakyan nila ay ang mga pawikan. Pumapasok sila sa maliliit na espasyo sa pagitan ng buntot at talukap ng pawikan at doon sila naninirahan. Para bang nang-iistorbo sila. Pero ayon sa siyensya, tinutulungan pa nila ang pawikan sa paglilinis ng likod nito. Kahit mukhang pagtutulungan nito, ang pawikan ay hindi naman nakikinabang pero okay lang yan sa kanya. Magkasintahang talangka pa ang nainirahan sa buntot ng pawikan. Parang nagiging love nest nila ito pero hindi nakasasama sa pawikan. Ang tawag sa ganitong ugnayan ay commensalism. Isang hayop ang nakakakuha ng benepisyo tulad ng pagkain o tirahan pero ang isa hindi naaapektuhan. At oo, kadalasan ng mga benepisyong ito ay nanggagaling malapit sa puwitan ng ibang hayop. Tulad na lang ng pearlfish. Ang isdang ito ay manipis, parang maliliit na ribbon at nakukuha nilang tumira sa puwetan ng sea cucumber. Tama, dun sila pumapasok. Hinahanap nila ang puwet ng sea cucumber sa pamamagitan ng agos ng tubig na lumalabas dito. Kapag nahanap na nila ang bukana, papasok sila sa loob at maninirahan doon. Karaniwan, isa lang ang naninirahan. Pero may pagkakataong may 15 pearlfish sa iisang sea cucumber. Malino na hindi ito gusto ng sea cucumber. May mga pagkakataong sinusubukan nilang harangan ng puwetan para di mapasok. Pero dahil kailangan din nilang huminga doon, hindi nila kayang isara ito palagi. At matyaga ang pearlfish ha. Kahit palaso ng laman ng sea cucumber, hindi tinatabla ng pearlfish dahil sa kanilang madulas na balat. Kaya kapag may makita silang bakanting sea cucumber, papasok agad sila. May ibang hayop na may disente naman. Halimbawa, ang mga ibon tinatawag na oxpeckers ay mahilig tumira sa katawan ng mga hayop sa Africa tulad ng giraffe at buffalo. Sa araw, kumakain sila ng mga garapata at insekto sa balat ng hayop. Sa gabi, natutulog sila sa ilalim ng tiyan o sa kilikili ng kanilang host. Hindi sila pinapansin ng mga hayop. May mga giraffe na nakitaang may 7 ibon sa kilikili. Hindi natin alam kung nahikiliti sila pero mukhang walang epekto yan sa kanila. Maraming ibon ang magaling sa commensalism. Sa Central at South America, may mga army ants na sabay-sabay lumalakad sa gubat para maghanap ng pagkain. Dahil dito, nagtatakbuhan ng mga insekto palayo. Napansin ng ilang ibon na kung susundan nila ang mga langgam, makakahuli sila ng mas madaling pagkain. Ang ibang ibon naging esperto na sa kanilang paraan ng panguhuli. Delikado ito dahil pwede silang kagatin ng langgam pero sulit naman. Panalo ang ibon pero walang epekto sa langgam. Pati mga reptiles nakikigamit din ng commensalism. Sa New Zealand, may mga hayop na parang butiki na tinatawag na tuatara. Kailangan nila ng init para gumalaw ng maayos. Kaya sa gabi, pumapasok sila sa lungga ng mga seabird para makatulog.
Mainit doon at ligtas. Hindi rin sila iniintindi ng mga ibon. So, panalo ang tuatara, okay lang din naman ang ibon. Sa India at Asia, may mga jackal, parang ligaw na aso na sumusunod sa mga tigre. Inaabangan nila ang tira-tira ng pagkain kapag may napatay na biktima ang tigre. Minsan, nagbababala pa sila sa tigre kung may panganib. Pero madalas, kumakain lang sila ng libre. Hindi sila pinapansin ng tigre kaya pasok din ito sa commensalism. Kahit ang mga gagamba, nakikisalamuha rin. May mga gagamba na gumagawa ng sapot gamit ang bibig at ito ay may lason. Ginagamit nila ito para patayin ang ibang gagamba. Pero ang mga maliliit na gagamba, may diskarte rin. Tumitira sila malapit sa mga pugad ng mga mababangis na langgam tulad ng Asian weaver ants. Takot sa langgam ang malaking gagamba kaya hindi ito lumalapit. Hindi alam ng langgam na tumutulong siya pero nakikinabang ang gagamba. Okay, di ba? May mga hipon din na hindi marunong lumangoy ng malayo. Ang mga emperor shrimp sa sobrang liit, hindi kayang maglakbay ng mag-isa. Kaya sumasakay sila sa likod ng sea slug na tinatawag na Spanish dancer. Lason sa ibang predator ang katawan ng slug kaya ligtas ang hipon habang sumasabay. Minsan, kumakain pa sila ng dumi ng slug. Parang underwater na taxi at may libreng merienda pa. Ang isa sa pinaka-cute na halimbawa ng commensalism ay mula sa mga paru-paro. Kailangan nila ng asin sa katawan pero hindi nila ito nakukuha sa mga bulaklak. Kaya ang ibang paru-paro, umiinom ng luha ng mga hayop. Tama! Dumadapo sila sa mukha ng pagong, buwaya o mga natutulog na ibon para sipsipin ng luha. Hindi naman kumikibo ang mga hayop. So, panalo ang paru-paro at wala namang epekto sa hayop. Ang commensalism ay patunay kung gaano ka-creative ang kalikasan. Mula sa pagtira sa puwetan, pagsakay sa likod, hanggang sa pag-inom ng luha. Nakakahanap ang mga hayop ng paraan para mabuhay gamit ang iba ng hindi nananakit. Isa ito sa mga pinakakamanghamanghang ugnayan sa kalikasan na tahimik, matalino at minsan medyo nakakatawa. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!